ating video, may marerekomenda akong bagong manhwa at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Nakikisuyo na rin ako sa inyo at sana ay masuportahan natin ito. Tara simulan na ang intro. Kahit si Fang Yi, nakatayo sa harap ng buong paaralan, hayagang iniwan ng pinakasikat na babae sa campus. Lahat ay naghihintay na siya'y umiyak, magmakaawa. Pero hindi. Bahagya lang siyang kumindat at nagsabing, "Sige." Ubod ng lamig na parang yellow. Dahil ang mga drama sa high school ay walang saysay kung minsan ka nang namatay sa dulo ng mundo. Siya ay isang battle-hardened survivor. Itinapon pabalik sa nakaraan mula sa isang bangungot na kinabukasan. Isang hinaharap kung saan nilamon ng halimaw ang mundo at ang mga syudad ay naging abo. Doon siya namatay, walang magawa, puno ng galit. Pero ngayon, bumalik siya isang taon bago magsimula ang impyerno. Ngayon dala niya ang misteryosong system at ang kaalaman sa paparating na apokalipsis. Hindi siya bumalik para muling mabuhay. Bumalik siya para agawin ang apokalipsis. Sa loob ng Spirit Creation Realm, habang rumaragasa ang kanyang kapangyarihan, tinanggap ni Feng Yi ang kanyang pag-angat sa 2-star Spirit Creation Realm, idiniklara niyang siya ang hari ng mga anomalya at sumugod pasulong sa isang pagsabog ng gintong enerhiya, napagtanto niya na dahil sa Anomaly King, umabot siya sa panibagong pangunawa. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na hiwa gamit ang kanyang bagong anyo, may gintong apoy na tila buhok at bughaw na kidlat na kumikislap sa paligid niya. Idineklara niya na ang kanyang muling pagsilang ay magbabago ng kapalaran ng mundo, at siya ang pinili para sa paghihiganti. Sa totoong mundo, malakas na tumawa ang Anomaly King, kinukutsa si Fang Yi dahil 2 bituin pa lamang siya. Hindi natinag si Fang Yi at agad na kumilos, naghahanda para sa susunod na pag-atake ng halimaw. Mabilis niyang naiwasan ng isang mabagsik na hampas mula sa nilalang na animoy anino. Bumungad ang napakalaking anyo ng Anomaly King sa ibabaw niya. Tinatakpan ng langit, sinasabing hindi siya makakatakas at magiging pagkain nito. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng halimaw, nalilito ito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa kabaligtaran, nakangiti si Fang Yi ng may kumpiyansa, alam niyang gumagana ang kanyang plano. Bigla, sumabog ang bughaw na thunder energy mula sa loob ng Anomaly King, napasigaw sa sakit ang halimaw, galit na tinatawag siyang mabahong tao dahil pinapahirapan siya. At nagtataka kung anong kakaibang katawan ang nasa loob niya. Sa tugatog ng kapangyarihan ni Fang Yi, inihanda niya ang huling pag-atake, idineklara niyang tatatakan niya ang halimaw, ginamit niya ang kanyang teknik, 9 Dragon Sky Fire, upang linisin ang lahat ng kasamaan mula sa kanyang nagliliyab na aura. 9 na dambuhalang dragon ng apoy ang lumitaw at sabay-sabay na sumugod sa core ng Anomaly King, napasigaw ang halimaw, na pagtatantong ang lakas na iyon ay higit pa sa isang 1-star cultivator. Nagtapos ang pag-atake sa isang napakalaking pagsabog ng liwanag na nagliwanag sa kalangitan ng buong lungsod, namangha ang mga pioneer sa lupa habang pinapawi ni Fang Yi ang anomalya. Huling sumigaw ang Anomaly King habang winawasak ng kapangyarihan ni Fang Yi ang mismong esensya nito. Nang tuluyang naglaho ang natitirang kapangyarihan ng halimaw, lumino ang kalangitan, isang bughaw na himpapawid na mataas sa ibabaw ng isang higanting umiikot na vortex ng lilang enerhiya, nang masipsip ang huling bakas ng dark attribute. Bumalik sa normal ang anyo ni Fang Yi, ngunit dala pa rin ang nagliliyab niyang espada, nakatayo siya habang ang umiikot na lilang enerhiya ay nabuo sa isang bilog sa harap niya. Tinitigil niya ito ng kalmado at seryoso, pagkatapos lumikha siya ng Limitless Dark World, isang vortex na humihigop sa lahat ng natitirang magulong enerhiya mula sa labanan. Sa mga kalye, napatingala ang mga natitirang pioneer at sundalo sa mapayapang langit, hindi makapaniwala ang isa sa kanila kung tapos na ba talaga ang bangungot, at kinumpirma naman ng isa na natapos na ang laban. Sa ibabaw ng isang sasakyang militar, sinalubong si Zhao Lan ng malakas na hiyaw ng tagumpay mula sa mga nakaligtas, ipinagdiriwang nilang naligtas ang lungsod at sila'y nabuhay. Pagsapit ng bukang liwayway, tinanong siya ng kanyang blondeng tauhan kung hahanapin ba nila si Fang Yi. Tumingin siya sa papasikat na araw na may banayad ng ngiti, sinasabing mayroon silang sariling tungkulin, ipinaliwanag niyang ang trabaho nila ngayon ay ibalik ang normal na pamumuhay ng mga tao at ayusin ang lungsod. Samantala nagyakapan, umiyak,
at nagdiwang ang mga nakaligtas sa liwanag ng umaga. Sa malayong lugar, nagdiriwang din ang mga kawani ng Spiritual Energy Association, masayang-masaya silang nakatulong silang pigilan ang anomaly king, pakiramdam nila ay nagising sila mula sa isang bangungot. Habang nakatanaw sila sa malaking monitor, nakahinga sila ng maluwag na dumating si Fang Yi at tinalo ang hari ng anomalya. Iniisip nila na kung wala siya, dadalhin nila ang kahihiyan ng pagbagsak ng lungsod saan man sila magpunta. Kasama ni Su Qingying ang kanilang superior habang pinapanood nila ang pagdala ng paramedic sa mga sugatang pioneer, tinanong niya kung buhay pa ang mga ito. May pag-aliw na inilagay ng superior ang kamay sa kanyang balikat, sinasabing hindi nasira ang kanilang mga medical center at maaari silang gamutin. Alam ni Su Qingying na kung wala si Fang Yi, wala silang tsansang mailigtas ang sinuman, nag-isip siya tungkol sa tunay na pagkatao at hindi kapani-pani walang kapangyarihan ni Fang Yi, na palaging nagagawa ang mga bagay na imposible para sa iba. Sang-ayon ng superior, sinasabing malinaw na nakita ng lahat na umabot na si Fang Yi sa Two-Star Spirit Creation Realm, sigurado siyang kikilos ang punong tanggapan at may ibang susubok na makipag-ugnayan sa kanya. Naalala ni Su Qingying kung gaano nakalayo ang narating ni Fang Yi, dati akala niyang kaya niyang makipagsabayan dito, pero ngayon ay lubusan na siyang nalampasan nito, napagtanto niyang isa ito sa pinakamahuhusay na henyo sa buong Xian Nation. Inalala ng superior ang gintong liwanag at mga dragon ng apoy na tumupok sa anomalya, isang pangyayaring nasaksihan ng lahat. Alam niyang magdudulot ito ng maraming usapan, kaya kailangan nilang kumilos agad. Naguluhan si Su Qingying, kaya't ipinaliwanag ng superior na nais niyang bigyan si Fang Yi ng bagong titulo, The Sealer, dahil sa ginampanan nito sa dakilang labanan. Samantala, tumatakbo sina Lin Yi at ang pulang buhok na pinuno sa wasak na mga kalsada. Tinatawag siya ni Yi at nagmamadaling humabol. Balisan niyang tinanong kung nasaan ang pinsan niya, habang sinusubukan naman ng pulang buhok na pinuno na pakalmayan siya. Biglang may nakita si Yi sa malayo, nag-iba ang kanyang ekspresyon, naging magaan, puno ng luha ng ginhawa, masaya niyang tinawag ang pangalan ng kanyang pinsan. Natagpuan na niya si Fang Yi, na nakatayo ng kalmado sa gitna ng mga guho habang hawak ang kanyang espada. Tinanong ni Fang Yi kung bakit sila nagpunta upang hanapin siya. Agad siyang nilapitan ni Yi, nag-aalala kung ayos lang ba siya matapos ang labanan. Sinabi niya na alam niyang kakailanganin siya nito. Ngunit nanahimik si Fang Yi, halatang pagod na pagod. Sa wakas, sinabi niya kay Yi na ayos lang siya at pinuri itong mahusay ang ginawa nito. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga braso sa balikat ng pinsan niya para suportahan ang sarili. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung gaano kahirap ang laban. Inaamin na ginamit niya ang lahat ng enerhiya mula sa bago niyang breakthrough para sa huling pag-atake, medyo nahihiya pa siya dahil nag-aalala sila tungkol sa kanya. Narinig yun ni Lin Yi at biglang may napansin, napasigaw siya sa pagkagulat, tinatanong kung totoong naka-breakthrough na ba siya sa Two-Star Spirit Creation Realm, namangha siya sa bilis ng pagunlad at pambihirang talento ni Fang Yi, maging ang pulang buhok na pinuno ay napataas ang kilay, nagulat na ang Big Shot ay nakapag-breakthrough na naman. Samantala, kumalat na online ang balita tungkol sa labanan, puno ang mga forum ng pag-uusap tungkol sa lalaking nagligtas sa lungsod, ang pioneer na tinatawag na ngayon na The Sealer. Marami ang nagtataka kung sino ang misteryosong taong yon, tinatanong kung Diyos ba ito dahil natalo niya ang anomaly king sa isang hiwa, samantalang hindi nagawa yun ng militar at ng association, may mga hula na baka bahagi siya ng isang sekretong organisasyon, isang nakatagong sandata ng Xia Nation. Sa ibang lugar, itinuro ng pulang buhok na kaibigan ni Jiang Luo ang screen ng computer, sigurado na ang lalaki sa video ang tumalo sa kanya. Pinanood ni Jiang Luo ang video na puno ng kasab-ikan, sinabi niyang karangalan niyang matalo sa isang napakalakas na tao. Tumalon siya mula sa upuan at buong tapang na inihayag, hahanapin niya ang taong yon at hihilinging maging guro niya ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan, sinasabing maraming tao ang siguradong naghahanap dito ngayon. Nagbago ang eksena at lumipat sa Great Xia Capital City, sa isang madilim at lihim na silid, nagtipon ng ilang anino ng mga figure sa paligid ng isang kumikislap na mesa upang talakayin ang mga kaganapan. Isang lalaking kalmadong naninigarilyo ang nagreklamo, sinasabing nadismaya siya na hindi niya naisalayan ang militar at ang association na nagwasakan sa gitna ng sakuna. Iminungkahi ng isa pang kasapi na maghanap sila ng tauhan o assassin upang alisin ang bagong makapangyarihang figura. Ngunit isang misteryosang babae, may mahahabang matutulis na kuko, ay tumutol, sinabi niyang ang ganoong simpleng paraan ay hindi karapat-dapat para sa tinaguriang Chosen One at tagapagligtas ng mundo. Ipinakita niya ang larawang may mukha ni Fang Yi,
na may pangungutya sa bago nitong titulo, The Sealer. Mabilis niyang tinusok ang larawan sa bahagi ng leeg ni Fang Yi gamit ang matulis niyang kuko, at napunit ito kaagad. Payapa niyang sinabi na walang kailangang apurahin. Biglang nagliyab sa lilang apoy ang larawan, habang dinideklara niyang sino mang haarang sa kanila ay mawawasak. Habang nagsasalita siya, ang apoy ay humubog sa nakakatakot na anyo ng mga matang nagbabanta sa buhay ng ating bida. Habang nagpapahinga sina Fang Yi at Lin Yi sa kanilang apartment matapos ang matinding labanan, nagulat sila nang may kumatok sa pintuan. Binuksan ito ni Fang Yi, at nadatnan sina Su Chengying at ang superior ng association. May hawak si Su Chengying na ilang naglalakihang kahon ng regalo, habang taos-pusong nagpapasalamat ang superior sa ngalan ng Spiritual Energy Association. Ipinaliwanag nito na malaki ang naging pagkakamali nila noong naganap ang S-Class Anomaly Invasion, at dahil lamang kay Fang Yi ay naiwasan nila ang malubhang kapahamakan. Sa isip ni Su Chengying, isa siyang big shot. Sinabi ni Fang Yi na walang problema yun at inimbitahan silang pumasok. Matapos niya silang paglingkuran ng tubig, umupo silang lahat sa mesa kasama na rin si Lin Yi. Tahimik na naisip ng superior na dapat bigyan ng association ng mas maayos na tirahan si Fang Yi. Pagkatapos, dumiretso na siya sa pakay, may isa pa raw silang mahalagang pag-uusapan. Ibinunyag niya na balak nilang i-promote sa publiko ang titulong The Sealer. Nagtanong si Fang Yi kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinakita ng superior ang isang projection ng mapa, na nagpapakita ng mga makapangyarihang pioneer mula sa iba't ibang pangunahing lungsod, mga kilala at hinahangaang tao. Ikinumpara niya ito sa S-Class Anomaly kamakailan, na tinawag niyang pinaka-nakakatakot na sakuna na naganap. Ipinaliwanag niyang gusto nilang gamitin ang pangalang The Sealer upang gawing isang strategic key city ang Tai-Tai. Nakinig si Fang Yi habang nagpapatuloy ang superior, sinasabing pagkatapos ng sakuna, napagtanto nilang kailangan ng lungsod ng isang makapangyarihang pioneer leader. Idinagdag ni Su Chengying na sa hinaharap, mas dadalas pa ang mga anomaly at hindi na sila maaaring umasa na muling ililikas ang buong lungsod. Nang tanungin ni Fang Yi kung bakit tinawag nitong Abandoned City, ipinaliwanag ni Su Chengying na kung wala siya, patay na sana ang lahat. Sinabi ni Fang Yi sa pinsan niyang ngayon niya lang ito lubusang naunawaan, inamin niyang kulang pa ang kanyang kaalaman tungkol sa mundo, ngunit siniguradong hindi nila kailangang masyadong mag-alala. Napagtanto niya na dahil sa sobrang pagtuon niya sa sariling pagsasanay, napabayaan niyang intindihin ang pag-unlad ng buong lungsod. Habang nakatanaw sa Tai-Tai City, naalala niyang dati itong mahalagang lungsod, ngunit hindi kasing halaga ng mga nangungunang sentro. Sa mahigit 100 lungsod, ang tatlong nangunguna ay Duken, Tian, at Kang, kasunod ang iba pang sentrong lungsod. Napagtanto niyang ang nagdaang sakuna ay maaari ring maging isang pagkakataon para maging mas mahalaga ang Tai-Tai. Kinumpirma ng superior, ipinaliwanag na ngayon, sinusukat ang halaga ng mga lungsod batay sa dami at lakas ng kanilang mga pioneer, mas mataas ang rating, mas maraming resources ang nakukuha. Idinagdag pa niya na kailangan ng mga tao ng simbolong magbibigay ng pag-asa, iminungkahi niyang poprotektahan ng association ang tunay na pagkakakilanlan ni Fang Yi, habang bubuuin nila sa publiko ang isang misteryosong imahe ng The Sealer, at hayaang ang buong bansa ang magtayo ng kanyang alamat. Sumang-ayon si Fang Yi, nauunawa ang mas mainam minsan ang manatiling misteryoso kaysa lubos na mabunyag. Pumayag din si Lin Yi, idinagdag na kung minsan mas nakakatakot pa ang imahinasyon ng tao kaysa sa realidad. Kalma namang sinabi ni Fang Yi na wala siyang problema sa plano ng association, dahil nakakatulong ito sa kanya at sa mga taong pinapahalagahan niya. Umaasa rin siyang magiging mabuti ang kanilang magiging pagtutulungan. Iniabot niya ang kanyang kamay upang maging formal ang kasunduan, bagay na ikinagulat ng superior ng association at ni Su Chengying. Nagkamay sina Fang Yi at ang superior, opisyal na sinisimulan ng kanilang bagong pakikipag-partner. Malugod siyang tinanggap ng superior, at tinawag siya sa kanyang bagong titulo, The Sealer. Sa mga sumunod na araw, dahil sa buong kooperasyon ng association at ng militar, mabilis na nakabawi ang Tai-Tai City. Maayos na naisagawa ang muling pagtatayo ng lungsod at ang pagligtas sa mga nasugatan, naging daan ang malaking sakuna upang pabilisin ang pagbuo ng bagong kaayusan sa buong mundo. Lumipat ang tagpo sa modernong punong tanggapan ng Spiritual Association sa Dachshund City, kung saan dumating na ang balita tungkol sa mga ginawa ni Fang Yi. Nag-uusap ang mga opisyal kung ang Sealer ba ang pioneer na tumapos sa S-Class Anomaly sa Tai-Tai. Sa loob ng isang opisina, binibigyang pansin ng ilang lalaki ang mga ulat. Sabi ng isa, si Fang Yi ang pinaka-nangingibabaw sa mga bagong pioneer, dagdag pa ng isa,
ang kanyang high-grade Yang attribute ay tanda na isa siyang chosen one at likas na kaaway ng Dark attribute. Ipinakita ng isang opisyal sa monitor ang footage ni Fang Yi, at sinabing lumalabas sa datos na hindi lamang isa ang high-grade attribute nito. Ipinaalala niya ang viral Skyfire/video, na nagpapatunay ng high-grade fire attribute. Dagdag pa niya, ang codename ng militar na The Tyrant ay ibinasi sa kanyang high-grade thunder attribute. Nagulat ang mga kasamahan niya, ngunit iginiit ng lalaking may salamin na may mas kamangha-mangha pa tungkol dito. Natigil ang usapan nang dumating ang isang babae na nakasalamin, tinatanong kung tungkol ba sa sealer ang pinag-uusapan nila. Buo ang kumpiyansa niyang hiniling makita ang datos tungkol sa kanya, agad siyang nakilala ng mga lalaki at inilabas ang file ni Fang Yi sa malaking screen. Habang tinitingnan niya ang impormasyon, napag-isip-isip niyang dahil sa pagdami ng mga bagong pioneer, at dahil may isang tulad ni Fang Yi sa unahan, marami ang tiyak na haamon sa kanyang autoridad. Kumislap ang lente ng kanyang salamin, tanda ng kanyang determinasyon, at inamin niyang nais rin niyang makita mismo ang tunay na lakas ng sealer. Pakiramdam niya, malapit na silang magkita. Lumipat ang tagpo sa isang modernong silid-aklatan sa Kung City, kung saan tahimik na nagbabasa ang mga tao. Nakaupo roon si Chu Qingli, dating kasintahan ni Fang Yi, at nagtatrabaho sa kanyang laptop. Nilapitan siya ng isang kabataang lalaki na halatang kinakabahan, namumula pa habang nagtatangkang hingin ang contact number niya. Ngunit malamig siyang pinutol ni Chu Qingli, sinabi niyang nasa aklatan sila at nakakaistorbo ang lalaki. Malungkot itong umalis habang bumalik si Chu Qingli sa kanyang ginagawa. Sa isip niya, inilalagay niya ang lalaki sa kategoryang boring, iniisip kung paano walang kamuwang-muwang ang mga tulad niya sa napakalaking pagbabagong nagaganap sa mundo. Naalala niya ang sarili niyang pagbabago kamakailan na pagkatapos ng isang pagsusulit, bigla niyang na-awaken ang kanyang spiritual power at naging one-star Ghost Realm Pioneer. Alam niyang napakabihira nito at kabilang siya sa iilang mapapalad. Ngumiti siya, kumbinsido na dahil sa lakas na yun ay nakaligtas siya sa kalunos-lunos na insidenteng tumama sa Taytay City. Namimintas niyang iniisip ang mga ordinaryong tao na sumusubok lumaban sa anomalies. Napunta ang isip niya sa mga inferior guys, tinatanong kung ano nga ba ang kaya nilang gawin sa bagong mapanganib na panahon. Isang alaala ang sumulpot si Fang Yi, habang sinasabi sa isang babae na magkaklase lang sila ni Chu Qingli. Napangiwi si Chu Qingli, kumbinsidong ang dati at walang kwenta na si Fang Yi ay siguradong namatay sana sa invasion. Hindi niya maisip kung paanong nasalayan niya noon ang pagkakahawig ng isang walang silbing lalaki tulad niya sa napakahusay na sealer. Sa laptop niya, binasa niya ang isang artikulo tungkol sa sealer. Iniisip na siya ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang ex. Buo ang kumpiyansa niyang tanging isang malakas at makisig na pioneer tulad ng sealer ang karapat-dapat maging partner niya. Samantala, tinitingnan ni Fang Yi ang isang real estate brochure. Nakaayos ng maigi ang suot niya at nilinyi, handa para sa isang araw na paglabas. Inanunsyo ni Fang Yi na magpapahinga muna sila sa training para maghanap ng bagong bahay. Nagbiro si Yi kung hindi ba talaga sila magte-training, ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na kailangan nilang balansehin ang pahinga at pagsasanay. Binanggit niyang maganda ang suhestyon ng association na pagandahin ang kanilang pamumuhay. Naisip ni Yi na ang ideya ay galing kay Su Qingying, na nagsabi noon na kailangan nilang mag-upgrade ng tirahan at sasama ito sa kanila sa house hunting. Tuwang-tuwa si Yi, hindi siya makapaniwalang ganoon kalaki ang koneksyon ni Captain Su, at basta-basta nitong inaalok na bigyan sila ng 2 high-end houses. Habang nag-e-enjoy sina Fang Yi at Lin Yi sa kanilang house hunting day off, unti-unting lumulutang sa paligid nila ang isang mabahong berdeng usok. Tinanong ni Yi ang pinsan niya kung naamoy niya ang mabahong singaw, at tumango si Fang Yi, inihahambing yun sa baho ng imburnal. Bigla namang tumigas ang ekspresyon niya, na pagtatanto na hindi aksidente ang amoy, may sumusunod sa kanila. Sabay silang lumingon, mula sa berdeng usok, lumitaw ang 3 lalaking mukhang mga siga. Ang leader nila, isang malaking kalbong lalaking maskulado na may hawak na mabigat na bakal na tubo, ay nang uuyam na tinawag si Fang Yi bilang ang sealer. Tinukso pa niya sila dahil ngayon lang sila nakahalata. Gayong nasa bitag na sila, minamaliit ng leader si Fang Yi, sinasabing isa lang itong pinapabonggang, pretty boy, na walang totoong lakas. Samantala, isa sa mga kasamahan nito ang naglalabas ng mas marami pang kakaibang gas, isa pa ang kumukutsa, sinasabing puro basura siguro ang Taytay City para piliin ang isang batang katulad niya bilang kapitan. Sumugod ang 3 lalaki, hinihinging ibigay ni Fang Yi ang lahat ng benepisyong natanggap niya mula sa lungsod. Lumundag si Lin Yi sa aksyon, nagpapakawala ng malakas na bugso ng bughaw na enerhiya mula sa kanyang mga kamay,
tumalon pataas ang lalaking may palakol at iniwasan ang atake. Pinunong niya ng espiritual na lakas ang kanyang sandata, at nang ibinagsak niya ang kumikislap na palakol, gumawa si Yi ng proteksyon na harang, napapangiwi sa bigat ng impact. Samantala, umatake ang kalbong leader kay Fang Yi gamit ang bakal na tubo, nagbabala si Lin Yi sa pinsan niya na maging maingat dahil may espiritual na kapangyarihan din ang kalaban, pero walang kahirap-hirap na hinuli ni Fang Yi ang tubo gamit ang kamay niya, tuluyang pinigil ang atake. Napatingin ang kalbo, hindi makapaniwala na naharangan ng ganoon kadali ang mabigat niyang hampas. May paghamak sa mata, nagliyab ang kamay ni Fang Yi sa maliwanag na apoy, tinanong niya kung anong klaseng bulok na isda at panes na hipon ang magtatangkang mang-hold up sa gitna ng kalsada. Walang alinlangan niyang sinuntok ang kalbo sa mukha, nakabalot sa apoy ang kamao. Lumipad ang lalaki, sumisigaw na hindi siya makapaniwalang natalo siya ng ganoon kadali. Napatitig ang kasamahan nitong may tangke ng gas, nagtataka kung bakit hindi naaapektuhan si Fang Yi. Sa isip niya, dapat naparalisa si Fang Yi ng kanyang espesyal na potion na kayang tumagos sa anumang hadlang. Tumitig lang si Fang Yi, ang kamay ay naglalagablab pa rin. Ang berdeng gas ay isang potion na gawa sa pawis ng pioneer na may wood attribute, dinisenyo para sirain ang espiritual na hadlang ng kalaban, ngunit may napakasangsang nitong amoy. Galit sa pagkatalo, tumayo muli ang kalbo at sumigaw na naging pabaya lang siya, dahil pareho naman sila sa spirit creation realm, wala raw dapat ikatakot, muli siyang sumugod, ang katawan ay nagliliwanag sa lilang aura. Ngumiti si Fang Yi, nakikilalang pinaghalong mutated earth at wood attributes ang kapangyarihan ng kalaban. Sinabing akma sa pangit nilang ugali ang dugyot na taktika nila, iniisip niyang habang mahina ang normal na espiritual na harang sa ganitong paraan, wala itong silbi laban sa kanya. Samantala, tumalo ng mataas ang lalaking may palakol para atakihin si Lin Yi, ngunit mabilis siyang nakaganti, tinadyakan niya ito diretso sa singit, kaya napasigaw ito sa sakit. Habang lumalapag si Yi, pinanood sila ni Fang Yi, kahit ayaw niyang gumawa ng malaking eksena, nakakainis na naantala ang normal niyang araw. Hinubad niya ang sunglasses niya na may seryosong ekspresyon at sinabi niya sa pinsan na lumayo. Pagkatapos, pinalaya ni Fang Yi ang tunay niyang kapangyarihan. Sumabog mula sa kanya ang dambuhalang gintong enerhiya, tinataboy ang mga kalaban, para siyang nakatayo sa gitna ng isang araw na sumasabog sa liwanag. Lumawak ang gintong enerhiya, at nilamon ng tatlong lalaki, binalot sila ng napakainit at banal na apoy, napasigaw sila sa sakit, nagtatanong kung anong uri ng nakakatakot na apoy yun, sa huli, doon lang nila naintindihan ang tunay na lakas ng Sealer, nagmamakaawa na tumigil na ito. Bago pa man ilabas ni Fang Yi ang buo niyang lakas, biglang lumitaw si Su Chengying, mabilis siyang lumapit, sumisigaw na huwag patayin ang mga kalaban, nagulat si Fang Yi. Ipinaliwanag ni Su Chengying, habang nakatingin sa mga sugatang lalaki sa kalsada, na mga target sila ng association at sinusubaybayan. Tinanong ni Fang Yi kung dadalhin niya ang tatlo para e-proseso. Tumango si Su Chengying, sinasabing nagsimula na ang association sa pagrerehistro ng lahat ng pioneers, lalo na ang mga palaaway na tulad ng tatlong ito. Habang nakatayo sa tabi ng sugatan, malamig na sinabi ni Fang Yi na maswerte sila, ayaw niyang ginugulo ang araw niya, at kung maulit pa yon, hindi magiging ganoon kasimple ang mangyayari, napaikot ng mata si Su Chengying sa sagot niya. Habang isinasakay ng mga paramedic ang tatlo sa stretcher, galit na sinermonan sila ni Su Chengying, sinabi niyang kung nangyari ito 2 araw na ang nakalipas, hindi makikialam ang association, at nararapat lang silang mapatay. Paalala niya, iniligtas ng Sealer ang buhay nila para sa association, at mabigat ang parusang naghihintay sa kanila. Pag-alis ng ambulansya, nagkunot noo si Su Chengying, nakahalukip-kip, nagbubulong tungkol sa mga hangal naglakas loob na hominin ng number 1 pioneer. Mahinang nagtanong si Lin Yi kung ano ang parusa ng tatlong lalaki, ipinaliwanag ni Su Chengying na dahil may criminal record silang tatlo, haharap sila sa habambuhay na pagkakakulong, kahit nasa spirit creation realm sila, mawawala ang kalayaan at karapatan nila, at magsisilbi silang pioneers sa loob ng bilangguan. Narinig yun ni Fang Yi, maingat na nagkomento na hindi masamang paraan ang parusang yun. Lumingon si Su Chengying kay Fang Yi na may pagkairita sa mukha, tinatawag siyang sweet bond ng association at ang kinabukasan ng Gia Nation, inireklamo niya na kahit gaano sila kahirap magbigay ng promosyon para kay Fang Yi, napakarami pa ring walang muwang na ng ahas hominin siya, kaya napapaisip siyang baka masyadong mahina ang ginagawa nilang pagpapalaganap ng impormasyon. Nagpatuloy siya, sinasabing tungkulin ng association na mag-recruit ng malalakas na pioneers tulad niya at tulungan silang lumakas,
hindi nila pwedeng hayaang sirain ng mga hangal ang magandang relasyon na kakabuo lang nila kay Fang Yi. Nagbago ng paksa na may maliwanag ng ngiti, excited na sinabi ni Su Chengying kina Fang Yi at Lin Yi na dadalhin niya sila para pumili ng bagong vilya at bagong sasakyan. Nakatayo sa harap ng isang matangkad at modernong gusali, sinabi ni Su Chengying na kailangan nilang gawing halimbawa ang mga umatake, upang matakot ang iba. Ipinakita niya ang dalawang opsyon sa tirahan, isang penthouse sa pinakamataas na palapag sa city center, at isang pribadong 3 palapag na villa sa kabundukan, perpekto para sa training. Ipinakita niya ang gininto ang modelo ng villa at ipinaliwanag na pareho ng kumpleto sa gamit at handa ng tirahan. Nagkomento si Lin Yi na pareho talagang maganda ang dalawang pagpipilian. Ngunit may kumpiyansang itinaas ni Fang Yi ang dalawang daliri at sinabing kukunin niya pareho. Napatanga sina Lin Yi at Su Chengying, biro ni Fang Yi kung pwede ba yon, at sinabi niyang lubos niyang pinagkakatiwalaan ang sinseridad ni Captain Su, kahit na mula sa hiya. Masayang pumayag si Su Chengying, sinasabing walang problema yon. Pagkatapos, nagtungo silang tatlo sa isang luxury car dealership, ipinaliwanag ni Su Chengying na may partnership ang association sa showroom, kaya maaari silang pumili ng anumang sasakyan. Habang tumitingin ng mga kotse, may mga taong humahanga sa maputing balat at eleganteng hitsura ni Lin Yi. Sa labas, may grupo ng mga lalaking nagmamasid, napapansin nilang kahit ordinaryo ang suot ni Fang Yi, siya pa rin ang pinakakapansin-pansin, pinag-uusapan kung mayaman o makapangyarihan ba ang pamilya niya. Sa labas, naroon din ang kaibigan ni Chu Qingli, naghaka-haka ang iba na baka bumibili si Fang Yi ng kotse para sa kasintahan niya. Nagulat ang kaibigan ni Chu Qingli nang makilala siya, naaalala niyang siya ang ex ni Chu Qingli, ang parehong binatang personal pang binati ng university principal noon. Sumagi sa isip niya ang huli nilang pagtatalo, kaya lalo siyang nainis sa ideya na bumibili ngayon si Fang Yi ng kotse para sa ibang babae. Dali-dali siyang naglabas ng cellphone at sinimulang i-record sina Fang Yi, Lin Yi, at Su Chengying habang tinitingnan ang sports car. Nag-vibrate ang cellphone matapos niyang ipadala ang litrato kay Chu Qingli. Excited niyang tinext ang kaibigan, sinasabing nakita niya ang ex-boyfriend nito sa VIP dealership na bumibili ng kotse para sa magandang babae. Sumagot si Chu Qingli ng malamig, na kung ano ngayon, kahit halatang nagmamagaling lang. Nasa lecture hall si Chu Qingli, ngunit malinaw na nababagabag, nagtataka siya kung saan nakakuha ng pera si Fang Yi. Iniisip na sinuwerte lang itong nakaligtas sa sakuna at ngayon ay pinopondohan ng kung sinong mayaman. May malamig na ngiti sa labi niya habang iniisip na napakalaki na ng agwat sa pagitan nilang dalawa para mabawi. Habang naglalakad ng may kumpiyansa sa lecture hall, iniisip niyang kapag umangat na siya sa itaas ng mundo ng mga pioneers, magiging walang halaga ang mga ganitong bagay, at minamaliit niya si Fang Yi bilang isang bulgar at walang kwentang tao. Samantala, matapos pumili ng bagong bahay, dumating sina Fang Yi at Lin Yi sa modernong villa. Tuwang-tuwa si Yi, tumatakbo paakyat ng hagdan at naghihiyaw sa tuwa na totoong may villa na sila. Sa loob ng marangyang sala, namamangha siyang nakatingin sa paligid, habang dala ang kanilang mga bag. Pabirong sinabi ni Fang Yi na punasan niya ang laway niya, at pinaalalahanang may penthouse pa sila sa lungsod. Puno ng saya, sinabi ni Yi na titingnan niya ang taas, at mabilis na tumakbo paakyat ng grand staircase. Pinagmamasdan siya ni Fang Yi na may malambing na ngiti. Iniisip kung gaano siya kakabata ang kilos ngayon. Habang pinapanood siya, naging seryoso ang isip ni Fang Yi. Iniisip niyang sa wakas ay kumikilos na si Yi na naaayon sa edad niya. Naalala niya ang isang tanawin mula sa nakaraan niyang buhay, ang alaala ng isang bumagsak na pioneer, at napagtantong bago siya nabuhay muli. Hindi na niya muling nakita ang pinsan niya. Inakalang marahil ay namatay ito bilang isang tapat na pioneer. Tahimik ngunit matatag ang kanyang pangako. Ngayon, hindi niya hahayaang mamatay ito ulit. Naputol lang iniisip niya nang tumunog ang cellphone, nakalagay sa caller ID ang pangalang Zhao Lan. Sinagot niya ang tawag, at boses ni Zhao Lan ang bumati, binabati siyang muli bilang Captain Fang, may biro pa itong narinig daw niyang niregaluhan siya ng association ng dalawang bahay. Nakaupo si Fang Yi sa sofa habang nagsasalita, sumagot siya na may mapang asar ng ngiti. Sinasabing magandang ugali iyon at dapat nilang ipagpatuloy. Sinabi naman ni Zhao Lan na tigilan na niya ang pambobola dahil alam niyang ang isang makapangyarihang pioneer na tulad niya ay hindi naman nabibili sa ganoong salita. Gayunman, inamin niya na pagdating sa pagpapaganda ng kondisyon ng pamumuhay, wala pang mas magandang gantimpala sa ngayon. Idinagdag pa niya na sa lalong madaling panahon, kapag handa na ang unang batch ng spirit fruits mula sa muling pagbangon ng spiritual energy, ipapadala niya ang ilan kay Fang Yi.
Sa kanyang isipan, malinaw kay Jowlan ang bagong kaayusan ng mundo. Iniisip niya ang napakalaking agwat sa pagitan ng ordinaryong tao at pioneers, isang agwat na itinatakda ng kapangyarihan. Alam din niyang mas malaki pa ang pagitan sa pagitan ng karaniwang pioneers at isang nangungunang individual tulad ni Fang Yi. Pagdating sa totoong dahilan ng kanyang tawag, ipinatong niya ang kamay sa isang top secret na folder at sinabi kay Fang Yi na mayroon siyang internal mission, at umaasa siyang sasama siya. Mabilis na naintindihan ni Fang Yi at hiniling na ipaliwanag niya. Tinanong siya ni Jowlan kung alam ba niya ang Tianbao Building sa Kang City. Naalala ni Fang Yi na yun ang pinakamalaking shopping mall sa lungsod. Kinumpirma ni Jowlan, ngunit ipinaliwanag na kamakailan lamang ay isinara ito dahil sa isang pagsalakay ng mga halimaw na kumitil ng maraming buhay. Dahilan upang magalit ang mga mamamayan, ibinunyag niyang ang gusali ay literal nang naging isang ghost building.